Round 2, honey? Wala nang round 2. Tinulak ko si Douglas paalis sa ibabaw ko. Please! Pinapungan niya pa ang kanyang mata at nagpaut pa ng labi ang loko. Para kang batang humingi pa ng candy. Napagbigyan ka na nga, tama na. Saktong tumunog ang telepono kaya tumayo si Douglas at ang lakas ng loob niyang lumakad patungong table niya na nakahubot-hubad. Nakaabot kasi kami dito sa couch. Ganun na pala talaga kami kasabik sa isa't isa. Pagbalik ni Douglas sa pwesto ko ay nakaboxer na siya. Hawak niya rin ang mga damit ko na kung saan niya pinalipad kanina pagkatapos subarin sa akin. Aabutin ko sana sa kanyang damit ko pero hindi niya yun binigay sa akin. No, ako na. I'm the one who took off your clothes so I'm also the one who will put it on you. Nag-init ang magkabila kong pisngi nang lumuhod siya sa harapan ko para isuot sa akin ang panty ko. Lift up your legs, honey. Sinong tumawag? Tanong ko na lang sa kanya habang binibihisan niya ako. Parang hindi masyadong awkward. Si James. He called because of the noise came from here. You moaned too loud, honey. Seryoso mukha niya habang sinasabi yon. Nahampas ko siya sa balikat habang kinakabit ang hook ng bra ko. Sabi mo kasi soundproof tong office mo. Mula sa seryosong mukha, unti-unti nang may umuukit ng paglarong ngiti sa mga labi niya hanggang sa napunta sa tawa. Your face, son. I'm just joking. Gago ka talaga. Di ka na makakaulit. Inablot ko sa kanya ang shirt at pants ko para ako na magsusuot sa sarili ko. I am just joking. Niyakap niya ako at binaon ang mukha sa leeg ko. Han, joke lang. Inalis ko ang pagkakayakap niya sa akin. Hindi nakakatawa. Nang maisot ko ng shirt ko, sinubukan kong tumayo para sunod na maisuot ang pants ko. Shit! Napabalik ako sa kinaupuan ko. Does it hurt? Nag-aalalang tanong ni Douglas. Tinignan ko lang siya na masama. I'm sorry, hon. I didn't know that you still get hurts. Oo, masakit kasi naman. 6 na taon na nakalipas ng ano. Last na, mag-ano tayo? Naiilang ko pang saad sa kanya. Sorry. Nakanguso niyang saad sa akin. Tinulungan niya lang ako maisuot ang pants ko at siya naman, sinuot ng office attire niya. Tingnan mo, nagkalat pa tayo. Reklamo ko kay Douglas habang nakatin ako sa mga papeles at iba pang mga gamit niyang nagkalat sa sahig. Imbes na mapadali ang trabaho mo, nadagdagan pa. Maglilinis pa niyan. Don't worry, hon. Lumapit siya sa akin. Tumabi sa kinaupuan ko na makapagbihis na siya ng tuluyan. Don't stress yourself. Ako nga masaya lang eh. Masaya ka dyan. Inirapan ko siya. Yeah, kasi hindi ko man matapos ang trabaho ko ngayon, at least nasimulan ko lang dapat kong masimulan. We're getting old, kaya dapat magparami tayo. Pasalamat ka't wala si Pamela. Para naman kay Pamela to eh. I am an only child and I'll admit that it's kinda boring. So I told myself that if I will build my own family, gusto ko na maraming anak. Our house was too big for just the 3 of us. Dapat marami tayo para mas masaya. I'm looking forward to watch our kids running around our house. Tapos marinig ko yung pagrarant mo dahil kakasaway mo sa kakulitan ng mga anak natin. Nakangiti ni Douglas habang sinasabing lahat ng yon. So ngayon pa lang pala, dapat na ako mag-ipon ng boses dahil mukhang mapapaos ako kasasaway sa inyo? Bakit kasali ako? Eh, isa ka rin kasing pasaway eh. Pinisil kong matangos yung ilong at inalikan ko siya sa pisngi. I love you. I love you more, honey. Inalikan niya ako sa labi bago ko niyakap. Mabilis lumipas sa mga araw. December 31 na bukas. Birthday na ni Pamela. Han? Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Douglas mula sa likod habang nag-iimpake ako ng mga dadali namin mga damit at mga gamit. May private resort daw kasi ang pabili ni Douglas na malapit dito. 1 oras lang ang biyahe. Doon namin balak i-celebrate ang ika-6 na kaarawan ni Pamela. May kailangan ka? Tanong ko kay Douglas. Marahan niyang hinaplos ang tiyan ko. Wala pa ba tong laman? Meron yan. Yung mga kinain ko kanina. You're a bad joker. Pero tumawa pa rin siya. Same to you. Sa'yo ko lang naman natututunan yung mga lame jokes. Isinara ko ang zipper ng traveling bag at nakapamewang na hinarap ko siya. Tinatanong mo kung buntis na ako? Sad to say hindi. Diretan pa lang ako last week. Eh, hindi mo kasi ako pinagbigyan. Nakangusong saad niya at inupo ako sa kama. Tumabi sa akin at niyakap ako. You didn't allow me for round 2. Ang sabihin mo, mahina ka na ngayon. No, nagkakamali ka't papatunayan ko yan sa'yo. Ihiga niya sana ako nang biglang may pumasok sa kwarto namin. Ma, pa, I have lots of chocolates. Tinaas pa ni Pamela ang mga nakapak na chocolates bit-bit ng 2 kamay.
Pasalubong sa akin ni Lolo at Lola. Kanina lang dumating ang mga magulang ni Douglas galing Australia. Nginisiyan ko lang si Douglas na hindi na naman maipintang mukha. Bumulong pa ito ng wrong timing naman palagi. Come here, anak. Binihisan ka ni Mama para makaalis na tayo. Kinuha ko sa ibabaw ng kama ang kaninang inihanda kong damit para kay Pamela. Si Douglas naman padabog na tumayo at tumungo sa walk-in closet para magbihis na rin. After lunch ang alis namin. Sina Mama at mga kapatid ko pinasundo ni Douglas kay Mang Pedring at idediretso na sila sa resort. Mama, galit po ba si Papa? Tanong ni Pamela habang binibihisan ko siya. Hindi baby, bad trip lang yun si Papa mo. Hapon na at nandito kaming lahat sa resort. Tumuloy kami sa rest house na nandito sa loob ng resort. Maganda at malaki ang resort. May dagat at may pool. Bahala na kung saan gustong maligo. Nagkakilala na rin ang pamilya ko at ang mga magulang ni Douglas. Sina Ate Celine bukas na pupunta pati na raw ang mga kaibigan ni Douglas. Si Kendra at Jake pinapupunta ko rin at bukas din ang dating nila. Dali na po, Tita Elsa. Pamela, hindi nga ako marunong. Kinakausap ko si Mamang tumutulong kay Manang at Yaya Perla sa paghahanda ng hapunan. Nandito kami sa kusina nang pumasok ang magtita, si Pamela at si Elsa. Please, Tita, kahit gift mo na lang for me. Pakiusap pa ni Pamela sa tita niya na hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila kaya tinanong ko sila. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Nagsalin muna ng tubig si Elsa para uminom. Ate kasi, pinapakanta ko niyang anak mo. Sabi ko wag dahil baka umulan sa araw ng birthday niya eh. Mama, one ko lang naman pong kumanta si Tita Elsa ng Let It Go. Nakangusong sa ni Pamela na minana niya kay Douglas. Di ba po she's Elsa? So she knows how to sing the song Let It Go from the movie Frozen. Sana all Englishist. Iba talaga kapag Inglesero din ang tatay. Saad ni Elsa. Nagtawa na naman kami mga nandito sa kusina dahil sa mga magtita. Na-adapt na rin kasi ni Pamela ang language ng papa niya dahil ang hobby ng mag-ama magkwentuhan. Pamela anak, umupo ako at kinandong si Pamela. Hindi naman porket Elsa ang name ng tita mo, marunong siyang kumanta ng Let It Go. Ang totoo kasi anak, sintonado si tita mo. Oy ate, hindi lang ako pareho po tayo. Di ba nga tayo lang sa pamilyang napariwara ang boses? Pagpapaalala ni Elsa habang nakahalokip-kip ang mga braso. Oo na, pasalamat ka nga't may karamay ka. Huwag sanang mamana ng pamangkin ko. Hindi kaya, anak ko, kantahan mo nga sila. Mama, nakakahiya po. Binaon ni Pamela ang mukha sa leeg ko. Sige na anak, tayo lang naman nandito. Sige na nga po. Nagsimulang kumanta si Pamela. Para naka-microphone lang ang anak ko dahil umi-echo ang boses niya sa loob ng kusina. Ngiti-ngiti ako habang pinapakinggan ng malamig na boses ng anak ko. Manang-mana talaga siya sa papa niya. Buti na lang. Nalibang ako sa pakikinig kay Pamela at namalayan ko nilang nagpalakpakan ng lahat pagkatapos kumanta ni Pamela. Narito na rin pala si Douglas. Mga magulang ni Douglas at sina kuya na nagsipalakpakan na rin. Buti na lang hindi nagmana sa te. Pangaasar pa sa akin ni Elsa. Buti na lang talaga. At minana ni Pamela ang magandang boses ng papa niya dahil kung sa akin ay ewan ko lang. Kinagabihan, pumunta na kami sa kani-kaniyang kwarto na maaga makapagpahinga pero mayroong lakas kinabukasan. Nang matapos maligo, sumunod si Douglas. Na makapagbihis na ako at makapag-ayos ng sarili, pinuntahan ko si Pamela sa kwarto kung nasan sila mama. Nagpaalam siya sa akin kanina na maglalaro daw sila ni tita niya ng iPad. Pinayagan ko dahil nakiusap siya sa akin na saglit lang naman daw. Nakatulog na anak. Saad sa akin ni mama na makapasok ako sa kwarto nila. Nakatulog habang naglalaro? Kakaragahin ko na lang po ma. Hayaan mo na anak. Dito mo na patulugin si Pamela nang makatabi ko man lang apo ko. Sige po ma. Kaso po baka umiyak kapag nagising. Malalim na ang tulog ng apo ko. Inaplos nga ni mama ang buhok ni Pamela. Pagod ito kanina sa kakatakbo doon sa may dagat. Hayaan mo na anak. Mukhang di naman magiging itong si Pamela eh. Tumango ako sa sinabi ng mama. Nasaan po pala si Elsa? Nasa banyo. Maghihilamos daw. Magkasama si mama at Elsa sa isang kwarto. At sa ibang kwarto naman si kuya at ang asawa at anak niya. Good night ma. Inalikan ko si mama. Sa pisngi. At pati na si Pamela bago ko lumabas at tumalik sa kwarto namin ni Douglas. Pagpasok ko sa kwarto, siya naman pagbukas ng bathroom.
Lumabas si Douglas na nakaboxer at nagpupunas sa buhok gamit ang puting towel. Nilapitan ko siya at kumapit sa magkabila niyang balikat. Wala tayong istorbo. Binigyan ko siya ng mapag-akit na tingin. Ini nakatakas sa paningin ko ang pagtaas baba ng kanyang Adam's apple. Where's Pamela? Nakatulog sa kwarto ni na mama, kaya tayo lang ang dalawa dito. Really? Inapit niyang bewang ko at inilapit ang mukha sa may leeg ko. Yeah. Naotal ako na simulang halikan ni Douglas ang leeg ko. Ngayon nga natin patunayan ang galing mo? Na hindi ka nga mahina. Sinabayan ko ng tawa ang sinabi ko. Oh sure. Binuhat ako ni Douglas at pinilupot ko naman ang mga binti ko sa bewang niya bago siya naglakad papalapit sa kama. Nagsimulang maglikot ulit ang kamay ni Douglas sa ubad kong katawan. Round! Biglang may kumatok at naputol ang dapat na sasabihin ni Douglas at mahinang napamura na lamang ito. Ate! Tawag ni Elsa habang kumakatok. Nagising po si Pamela. Mama! Umiiyak ang tawag sa akin ni Pamela. Han, bilis yung robe ko. Dalian mo. Mahina lamang ang boses ko. Natataranta namang tumayo si Douglas at kinuha sa lapag ang robe ko. Hinagis niya yun sa akin at agad naman siya nagsuot ng boxers at sando. Wait lang anak! Sigaw ko habang tinatali ang robe ko. Ako na! Tinungo ni Douglas ang pintuan at pagbalik niya, karga-karga niya na si Pamela. Come here kay mama. Kinuha ko si Pamela kay Douglas at pinatabi ko siya sa akin para patulugon ulit. No more round 2 again. Napabaling ako kay Douglas na nakaupo sa kabilang gilid ni Pamela. But I'm sure, 100% that we will be having a second baby. Ngiting panalo siya ngayon. I am very sure ilang beses kong... Bunganga mo Douglas ha? Pinandilatan ko siya. Dumakon tingin niya sa anak naming nakatulog na ulit. She's already sleeping. Kahit na. Tumayo siya at lumipat sa tabi ko. Pagkahiga niya sa tabi ko, pinadulas niya agad ang kamay sa suot kong silk robe. Douglas, nasa tabi natin si Pamela. Puputulin ko talaga yung kamay na yan. I am just cupping it, honey. Just to release my stress from work. Ba't lokong lalaki to ha? Ginawa pang stress ball ang dibdib ko? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Pamela. Make a wish na anak, then blow mo yung candle. Saad ko kay Pamela pagkatapos naman siyang kantahan. Nilapit ni Douglas sa anak namin ng hawak-hawak ng cake. Dito lang sa sala ng rest house sa naging handaan. Si Jake ang nag-design. Color pink and Hello Kitty ang team dahil yun ang paborito ni Pamela. Pumikit na si Pamela para mag-wish. I have one wish na lang po because Papa Jesus gave me everything. I already have a happy family na po. Ang wish ko na lang po is sana always kaming happy. At kung ano man po ikakasad namin, sana malampasan po namin agad iyon. Hihi pa na sana ni Pamela ang kandila na magsalita si Douglas. Baby, ayaw mo ba talagang mag-wish na magkaroon ng kapatid? Tiningnan lang siya na masama ni Pamela kaya pasimple kong siniko si Douglas. Nagtawa na naman ang mga nandito sa loob. Han, huwag mong sirain ang araw ng anak natin. Bulong ko kay Douglas. Pagkatapos magsikainan, lumabas kaming lahat para pumunta sa may dagat. Naglatag ng picnic blanket sa park na hindi gaanong mainit at doon kami mga kababaihan umupo para magkwentuhan habang nagpapatuloy ng kinain dahil maya-maya maliligo kami sa dagat. Si Douglas nasa loob pa at sinamahang kumain ang tatlong kaibigan niya dahil kakarating lang namang ito at magiinuman daw sila kasama si Kuya, ang asawa ni Ate Celine at daddy ni Douglas. Papalapit sa amin ngayon na magkahawa kami na sina Pamela at Isabel na cute sa suot nilang swimwear. Mama, pwede na po kami maligo ni Ate Isabel? Mamaya na anak, dahil busog pa kayo. Okay po ma, mag-play muna kami ng buhangin ni Ate Isabel. Tita Mami, gagawa po kami ng sandcastle. Sige, basta huwag kayong lalayo masyado ha. Makalipas ang ilang minuto, nagbihis na kami ng damit panligo. Sina Pamela at Isabel nag-swimming na rin sa dagat at binabantayan sila ni Elsa. Kasama nilang asawa ni Kuya na si Ate Karen na pinaswimming na rin si Baby Brian. You look so gorgeous on your yellow summer dress, honey. Kita ko mula sa salamin. Papalapit sa akin si Douglas. Nang tuluyan na siya makalapit sa akin, yumakap siya mula sa likod. Hinalikan niya naka-expose kong leeg dahil nakamessy ba ng buho ko. Maliligo na kami. Kayo, nagsimula na ba? Not yet. Inutusan ko munang bumili si Mang Pedring ng ice cubes. Wala na pala kasi sa ref. Huwag maglalasing masyado ha, dahil dapat kasing tayo mamaya. Tinignan ko siya sa salamin.
Bala kasi namin dito na rin sa lubungin at celebrate ang New Year. Copy, honey. Pakanta niyang sagot sa akin. O sige na, hinihintay na ako sa baba. Wait, honey. Can I ask for a quickie? Ang hilig mo, Douglas. Natatawang hinarap ko siya, tinilikan sa labi. Nang kumalas ako, hinabol niya pang labi ko kaya tinawanan ko siya. Next time, promise. Hindi lang quickie, kahit ilang oras pa basta walang istorbo. Kinindatan ko siya at binigyan ng matamis ng ngiti. Bago ko lumabas at niwan siya sa loob ng kwarto. Nabusangot na naman ang mukha. Sinalubong pa ako ni Kendra sa labas. Wow! Ang blooming natin, Mars, ha? Mukhang palaging nadidiligan. Baliw. Tara na nga. Nagsimula na nga kami maglakad sa buhanginan. Nasaan pala si Jake? Ayun, nagpapapansin sa mga kaibigan ni Douglas. Natawa na lamang ako. Hindi talaga. Sina mama at mami ni Douglas nakaupo sa picnic blanket habang nag-uusap at umiinom ng wine. Maliligo rin daw sila pero mamaya pa. Let's go, girls! Hiyaw sa amin ni Ate Celine nang papalapit sa kinaroroonan namin ni Kendra. Nang makalapit sa amin si Ate Celine, agad niyang hinubad ang kanyang bikini cover-up. Si Kendra naman hinubad na rin ang sando niya at denim short. Ako naman hinubad ko na rin ang summer dress ko. Inilagay lang namin sa buhanginan ang hinubad namin mga damit. Nang pare-pareho na kaming naka-two-piece swimsuit, sabay-sabay kaming lumusong sa dagat. Tinanggal ko muna ang tali ko sa buhok bago ko nagsimulang lumangoy. Nagkukwentuhan kaming tatlo habang nakalublob sa tubig ang kalahati naming katawan. I remember those times na wala na rin sa tabi ko ang husband ko nang pinanganak ko si Isabel. Naikwento ko rin kasi kay Ate Celine ang pinagdaanan ko nang wala sa tabi namin si Douglas. My husband is a pilot, so he's always not around because of his work. But I and my husband are in good terms. Nagkaka-conflict lang talaga sa oras dahil sa work niya. May kanya-kanya talaga tayong hirap na pinagdaraanan. Pero may darating at darating namang makapagpapasaya sa atin para masabing worth it yung pinagdaanan natin. Saad ko na sinang-ayunan naman nila. Tulad ng sa akin. Sa kabila ng mga pinagdaanan ko noon, napawing lahat ng yon nang maisilang ko si Pamela. Ako atang isa sa pinakamasayang tao noon na sinalubong ang bagong taon na merong kasamang munting anghel sa buhay ko at bagong pag-asa. Napangiti ako dahil naalala ko ang unang beses na nahawakan ko si Pamela. Napag-usapan din namin ang buhay love life ni Kendra. Naiinis daw siya sa maniligaw niyang doktor. Halos kalahating oras na rin kaming nakalublob sa dagat habang nagkukwentuhan. Si Ate Karen sinamahan na muna ni Elsa patungong kwarto nila dahil bawal pa kay Brian tumagal sa tubig dahil lalamigin ang bata. Nakakapit na ngayon si Pamela sa likod at si Isabel naman ay sa kanyang mommy. Te, ano na? Napag-iwanan ka na ng panahon. Lumusong na rin sa dagat si Jake. Ikaw na lang walang karga-kargang bata. Masasayang lang ang matris mo. Sana kasi binigay mo na lang sa akin. Nagtawanan pa kami dahil sa sinabi ni Jake. Sinabayan naman siya ni Kendra. Gaga, wag na, dahil puro kalandian lang naman nasa utak mo. Kung sa itong matres ko, baka dusin-dusin ng bawanakin mo, ha? At least mas maganda ako sa'yo, sis. May pahawi-hawi pa siya ng kunwaring mahaba niyang buhok. Wala ka namang matres. Napangawi si Jake. Nakaka-hurt talaga pag real talk na. Nang nilamig ng mga bata, naisipan na naming umahon mula sa tubig. Hawak ko sa kamay si Pamela noong sinilubong kami ni Douglas. Ang mga kasama ko kanina nauna na para magbanlaw. Where is your dress? Tanong sa akin ni Douglas na makalapit siya sa amin. Tinuro ko naman ang hinubad ko kaninang nasa buhanginan. Pinulot niya iyon. Why you took off this dress? Pinagpagan niya muna bago sinuot sa akin. Malamang maliligo ako. Di naman po pwedeng lulusong ako sa tubig na naka-summer dress. Ang weird nun, hun. What I'm trying to say is, your body is just mine. It's for my eyes only. Nawala ang lamig sa katawan ko dahil sa sinabi ni Douglas. Halika na nga, nilalamig ng anak natin. Agad niya namang kinarga si Pamela. Mbabasa ka, saway ko sa kanya. Hinapit na lang ko sa bewang at bumulong sa tenga ko. No problem, honey. We will go shower together, don't worry. Wow, super beautiful po, Papa. Tumakbo si Pamela papunta sa kama niya na parang pang princess daw, sabi niya. This is my second gift to you, baby. Saan ni Douglas at tumabi na rin kay Pamela sa kama. 2 araw pa ang pinilipas namin sa resort bago kami umuwi. Sina mama naman pinahatid na ulit ni Douglas sa probinsya. Ang mga magulang ni Douglas nagpaiwan sa kanilang private resort dahil preskong hangin doon kaya doon na muna sila magpapahinga bago bumalik ng Australia. May bahay rin pala kasi roon ng mga magulang ni Douglas.
Pagkarating namin ng bahay, agad kaming diniretso ni Douglas sa maging kwarto ni Pamela na ngayon ay iparenovate na. Pangalawang regalo niya ito sa anak namin. Ang una niregaluhan niya ng dollhouse si Pamela. Ang iniregalo ko naman kay Pamela ay isang personalized December birthstone necklace na suot niya na. Niyakap ni Pamela ang papa niya. Thank you so much and I love you so much po, papa ko. Dumakon tingin sa akin ni Pamela. Alika po rito, mama. Nang makalapit ako sa kanila, agad din akong niyakap ni Pamela. Thank you so much din po, papa. And I love you so much. Mahal na mahal ko po kay ni mama. Inalikan niya kaming pareho ni Douglas sa magkabilang pisngi at nag-group hug kami. Mahal na mahal ka rin namin, anak. Sabay naming saan ni Douglas kay Pamela. Promise po ako lang ang baby ninyo? Tanong sa akin ni Pamela pagkatapos ng yakapan namin. Nagkatingin na lang kami ni Douglas. Anak, kahit naman magkaroon kami ng bagong baby ng mama mo, baby pa rin namin ikaw. Ikaw kayang first baby namin. Paliwanag ni Douglas. Nakapout si Pamela habang nakikinig sa papa niya. Ayoko pa rin po. Basta I don't want to sleep here. Kasi sabi po ni Tito Jay, kapag kayo na lang dun sa kwarto, gagawa po kayo ng bagong baby. Napatampal naman ako sa noo. Pasaway talagang bakla. Bulong ko. Gusto ko sanang sabihin sa anak namin na kahit patulog pa siya sa tabi namin, ilang beses na siyang nasalasihan ng papa niya. Pumasok ang bagong taon na naging mas masaya at payapa ang buhay namin. Agad akong bumangon at tumakbo patungong washroom nang parang biglang may humalukay sa tiyan ko at may gustong kumawala sa lalamunan ko. Han? Ramdam ko ang paghago ni Douglas sa likod ko. Inipon niya sa kanyang kamay ang nakalugay kong buhok. Narinig niya ata ang pagsusuka ko kaya't sinundan niya ako rito. Are you sick, hon? I will bring you to the nearest hospital. Nagmumugmuna ako bago ko siya hinarap. Ganito rin ang nararamdaman ko noong pinagbubuntis ko si Pamela. Ilang segundo siyang natulala bago nagsinkin sa kanya ang sinabi ko. So you mean you're pregnant? Honey, yes! Kinarga niya ako na para kaming bagong kasal at naglakad siya palabas ng washroom. I'm going to be a dad again. Thank you, honey. I love you. Hinalikan niya ang noo ko. Natatawa naman ako sa reaksyon niya. Ibaba mo nga ako, masyado kang excited. Hirad pa nga tayo sigurado at saka huwag ka maingay baka magising si Pamela, ewan ko na lang. Pero sure ako na magkasalungat kayo na reaksyon. Iniupo ako ni Douglas sa kama at nakatayo siya sa harapan ko. Don't worry, hon. I will explain it to our daughter. For now, let's get ready because we're going to the clinic of my mom's friend. She is an OB-GYN. Nandito kami ngayon ni Douglas sa mall, sa loob ng baby section. Dumiretso kami rito pagkagaling sa OB-GYN clinic for a check-up. At itong laking kasama ko, sobrang excitement. Wala pa nga umbukan tiyan ko Gusto na kagad mamili ng mga gamit. Kaya lahat ng mga gamit pang baby na binili namin ay pang unisex. Pagkatapos namin mamili, pinalagay muna ni Douglas lahat sa sasakyan. Tsaka kami dumiretso sa Jollibee. For Pamela. Saan ni Douglas pagpasok namin ng Jollibee. O sige, tingnan natin kung madala mong anak natin sa pang Jollibee mong yan ha. Basta't ang usapan ikaw magpapaliwanag sa kanya. Yeah, bahala na ako. Mabuti na nga lang at nagpaiwan si Pamela sa lolo at lola niya sa bahay at tinagtanong kung saan kami pupunta ng papa niya. Nandun kasi sa bahay sina mama at papa dahil sa sunod na araw ng balik ng mga to sa Australia. Naiilang pa nga akong tawagin silang mama at papa dahil tinuring ko na rin daw silang mga magulang at tawagin sila kung saan ako komportable. Kaya tinawag ko na silang mama at papa dahil hindi naman ako sanay sa mom and dad na kanasanayan ni Douglas. Nakakapit ako sa braso ni Douglas habang tungo kami sa pila para mag-order. What do you want, hon? Tanong niya sa akin. Gusto ko fries. Okay, one more? Umiling ako. Yun lang. Giniya ako ni Douglas sa isang upuan malapit sa pwesto namin. Just take a seat here and wait for me. Mahaba-haba pa kasi ang pila Habang nasa pila si Douglas, may lumapit na lalaking pamilyar sa akin. Hi! Oh, I'm right. Si Jessica ka nga. Ryan? Pagkumpirma ko. Yes, the one and only. Long time no see, Jessica. Umupo siya sa kaharap kong upuan. Kamusta ka na? Okay naman. Tipid akong umiti sa kanya at sililapan ko si Douglas na ngayon ay nag-o-order na. Single ka pa rin ba? O tamang sabihin na single mother ka pa rin? I was, hindi na ngayon. Sa wakas, nakahanap ka na ng ama ng anak mo. Nahanap ko na ang ama ng anak ko para sa kaalaman mo. Naiinis na ako sa kanya.
Hanggang ngayon kasi hindi pa rin siya nagbabago. Mayabang pa rin. Talaga? Nasaan siya? I am. Nasa tabi ko na pala si Douglas. You? Who are you? Dati ako maniligaw ni Jessica. Tumayo si Ryan. Ryan, pre. Nakipagkamay siya pero hindi yun tinanggap ni Douglas. Don't call me pre. We're not close. And you better back off because Jessica is now my wife. We have a daughter and a new baby. Inalalayan akong tumayo ni Douglas at lumabas na kami. Do you two had a relationship back then? Tanong ni Douglas habang naglalakad na kami patungo ng sasakyan. Hindi kapal lang ng mukha nun. Nanligaw tapos suminto nang malamang may anak na ako. Nilagay niya ang mga in-order sa backseat bago ako pinagbuksan at pinaunang pumasok sa loob ng sasakyan. But I'm also thankful that he did not pursue you because you are mine, Jessica. Mine alone. Saan niya habang kinakabit sa akin ang seatbelt. Oo na, di naman ako magpapaagaw eh. God! Hinalikan niya ako sa labi bago siya sunod na pumasok sa loob ng kotse at tumupo sa driver's seat. Ikaw? Sigurado marami ka naging girlfriend sa loob ng kalipas na 6 na taon. Panimula ako na nasa gitna na kami ng highway habang kumakain ako ng fries. Bukod sa amin ni Mesha, I never had. Maniwala ako sa'yo. I am telling the truth. Fling? Yes, I had. Hindi ko naman sila sineryoso, they're just my fling. Kalandian, ganon? Eh di may nangyari sa inyo ng mga babaeng yon. I have needs, son. Please understand me. Naiintindihan naman kita. Lalaki ka kaya hindi maiiwasan yon. Pero hindi na yon ngayon pwede at sana walang basta-bastang susulpot at magmasabi na anak-anakan mo. Kundi iiwan ka na talaga namin. Magdadalaw ng anak mo sa akin, Douglas ha. Malilintikan ka talaga. Napakasadista mo namang buntis, han? That will never happen because I'm sure that I use protection. I always used one except on you, honey. Muntik pa ako mabilaukan sa kinakain ko dahil sa sinabi niya. Pinagbuksan ako ni Douglas na makarating kami sa bahay. Pagkababa ko ng sasakyan, hinalikan ko siya sa labi at ginisihan. Good luck, hon. Tukoy ko sa gagawin niyang paliwanag kay Pamela. Nauna na ako maglakad at siya nakasunod sa akin habang bitbit ang paper bag at Jollibee Kiddie Meal Box. Mama! Sinalubong ako ni Pamela na makapasok na ako sa loob ng bahay. Yumakap siya sa akin. Nagpakarga para likan ako sa magkabilang pisngi. Nang nasa tabi na namin si Douglas, kinuha niya sa akin si Pamela at tinalikan ito sa pisngi. Wow, Papa! Tingin ni Pamela na nasa kamay niya na ang Jollibee Kiddie Meal Box. Thank you so much. She kissed her papa's both cheeks. You're always welcome, baby. Wag na magpapakarga kay Mama, okay? You're a big girl na, right? Yes, Papa. Pero naglalambing lang naman po ako kay Mama. Opo, pero bawal ka na magpakarga kay Mama. Naglakad si Douglas patungo ng sala. Nilagay sa center table ang paper bag bago sila umupo sa may sofa. Sumunod din ako at umupo sa tabi nila. Inayaan ko muna silang mag-ama na mag-usap. Why po, Papa? Bawal nang mapagod si Mama because inside Mama's tummy, there is a baby. Po? Ayan na. Naiiyak na si Pamela. Shh, baby. Dapat happy ka kasi magiging big sister ka na. But I'm not your baby anymore because you have a new baby na. Pumalatak na ang luha ni Pamela. No, baby. Ang baby sa tummy ni Mama at ikaw, pareho naming baby. Pareho ninyo po kaming love? Of course, my baby. Umusog ako papalapit sa mag-ama at tinaplos ko ang buhok ni Pamela. Mahal na mahal ka namin, anak. Kayo na maging kapatid mo. Always remember that, okay po? Tumango si Pamela at niyakap niya kami. Thank God! Bulong ni Douglas na nakahinga ng maluwag. Natawa ko dahil sa itsura niyang parang nakapag-close ng deal. Is it a good news? Tanong ni Mama habang pababa silang dalawa ni Papa sa hagdanan. Yes, Mom. Jessica is already 2 weeks pregnant. Magkakapoon ulit kayo, darling. Napahawak pa sa mukha si Mama. Darling, baka magbago agad ang isip mo at maisipan mong wag nang bumalik sa Australia, ha? Saad naman ni Papa. I will think of that because I want to take care of Jessica while she's pregnant. Tumabi sa akin si Mama, tinaplos ang wala pang umbok na tiyan ko. I have no daughter, kaya gusto kong maranasan na maalagaan ng babae kong anak. Gusto kong alagaan ka, Jessica, habang nagbubuntis ka. I am so thankful, Jessica. Thanks for coming into our son's life. And thank you for bringing Pamela and our new apo into our lives, for bringing happiness. Dugtong pa ni Papa. Napangiti ako sa sinabi nila.
Maraming salamat din po sa buong puso ninyong pagtanggap sa amin. Habang kumakain si Pamela ng tinake-out ni Douglas kanina, bigla siyang tinanong ng kanyang lola, Apo, are you happy that you will be having a little brother or little sister? Yes po, Lola, but I want a baby sister. Gusto ko po baby girl na nasa tabi ni Mama para playmates kaming dalawa po. Napatingin ako kay Douglas sa nanlaki ang mga mata. Humilig ako sa dibdib niya at bumulong. Okay na sana pero mukhang pag-aawayan ninyo ulit ni Pamela ang magiging gender ng bagong baby natin. Lumipas sa mga araw. Magdadalawang buwan na akong buntis. Inaasikaso namin ngayon ng papeles para kay Pamela. Gamit kasi ni Pamela ang apelido ko kaya pinapalitan ng Velasquez na apelido ni Douglas. Kailangan ng maayos ang papel ni Pamela para ma-enroll na namin siya sa pasukan. Kagagaling ko pa lang sa isang restaurant dahil kinausap kong attorney Douglas para sa mga proseso. Hindi ko kasama si Douglas dahil busy siya ngayon sa kumpanya. Na matapos kami mag-usap ni Attorney Falcon, ay nagpahatid na ako agad sa bahay. Habang nasa biyahe, nakita ko sa daan ang kotse ni Douglas. Ito sa harap na isang condominium building. Kaya pinahinto ko kay Mang Pedring ang sasakyan. Unang lumabas si Douglas sa kotse at pinuksan niya ang kabilang pinto. Doon lumabas sa isang sopistikadong babae. Nang humalik ang babae sa pisngi ni Douglas, napaiwas ako ng tingin at pinagpatuloy ko na kay Mang Pedring ang pagmamaneho. Gabi na ako nakarating sa bahay dahil traffic na naman. Wala nang nagbago sa Pilipinas. Naabutan ko si Mama sa may sala at sinabi niyang tulog na raw si Pamela. Umakyat na ako sa taas at unang pinuntahan ang kwarto ni Pamela. Nakasanayan na rin niyang matulog mag-isa sa kwarto niya. Hinalikan ko muna si Pamela bago ko nagtungo sa kwarto namin ni Douglas. Naghilamos at tag-toothbrush muna ako bago nagbihis ng pantulog. Pagkatapos pagod ako napaupo sa kama. Ilang minuto pa ako sa ganong posisyon nang bumukas ang pinto at pumasok si Douglas. Nang makalapit siya sa akin, hahalikan niya sana ako sa labi. Nang umiwas ako, kaya't sa pisngi ko dumapong halik niya. San ka nang galing? Company. And why are you still awake? Parang may tumusok sa dibdib ko dahil sa tanong na iyon. Hindi ko alam pero naiiyak na ako. Bigla ako natakot. Ganito rin yung tanong na sa akin noon. Mauulit na naman ba ang nangyari? Hindi ko na lang pinansin pa ang tanong niya. Sinong babaeng kasama mo kanina? Sa halip, tinanong ko rin siya pabalik. Sana lang hindi ako masaktan sa magiging sagot ni Douglas. Taimtim kong pagdarasal. Douglas POV. Who? I curiously asked Jessica. Ano, magpapalitan na lang ba tayo ng tanong? I didn't know what you're saying, hon. I calmed myself. Yung babaeng inihatid mo sa kondo, sino yon? Oh, she's Stephanie. Ano mo yon? Kuya Mike's girlfriend. Di ba kilala mo si Kuya Mike? Celine's brother? Sumabay sa akin ang girlfriend ni Kuya Mike pa uwi dahil may tinatapos pa si Kuya Mike sa kumpanya. Huwag na huwag ka magsisinungaling sa akin, Douglas. Bakit tinilikan ka niya sa pisngi? That's a normal act. Don't be mad at me and please don't stress yourself. It's not good for you and for our baby. I was going to hug her but she pushed me away. Huwag mo kong hahawakan. How many times do I need to explain to you that I'm not lying? I couldn't stop myself from shouting. Sinisigawan mo na ako? Jessica started crying and that softened my heart. I wanted to hug her and wipe those tears. Can you please stop acting like a kid? Huwag ngayon, Jessica. Pagod ako. Gustuin ko man siyang i-comfort pero nanaig ang pagod at init ng ulo ko. I go straight to the bottom to have some cold shower. I came out from the bathroom with a towel wrapped on my half body. My heart is pounding so fast when I noticed that Jessica was not here in our room. I immediately go outside and check Pamela's bedroom. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. They are peacefully sleeping. Nagkakayakap pa mag-ina ko at mahimbing ng tulog nila. May problema ba kayo, anak? I closed the door of Pamela's bedroom before I faced my mother. Nakita ko lumabas si Jessica mula sa kwarto ninyo. Lumipat siya sa kwarto ni Pamela and she's crying. Ano bang nangyari, anak? Just a misunderstanding, Mom. Wag mong ilang ang misunderstanding na yan dahil posible na yan ang pinag-aawayan ninyong lagi. Go, son. Dress up yourself first and we're going to talk about it. Mom and I are talking here in my balcony. I told her everything. Yung nangyari kanina. Son, you should understand Jessica because of her situation. She's pregnant kaya siya masyadong emosyonal. Tsaka masyado rin siguro siya nag-overthink dahil baka natatakot lang siyang mangyari ulit ang nangyari sa inyo noon. Nalampasan niyo na yon. Magdadalawa ng anak ninyo. Ngayon ka pa ba susuko, anak? You should talk to her, explain to her clearly. Ikaw na ang mag-adjust.
Ikaw ang umiwas sa mga bagay na kinagagalit ni Jessica. At kung talagang mahal mo si Jessica, susundin at gagawin mo ang mga sinabi ko sa'yo. I really love her, Mom. Sila ni Pamela at magiging mga anak pa namin. Yun naman pala. Kaya sa susunod anak, huwag mong hahayaan ang babaeng mahal mo na matulog na umiiyak at merong bigat sa dibdib. I will keep it in mind. Thank you, Mom. I love you. Just don't keep it in your mind. You should do it, my son. Mom hugged me. You're always welcome and I love you more, anak. I woke up with Jessica by my side, peacefully sleeping. Last night, I carried her in our room. Tumigilid siya ng higa para yumakap sa akin at mas siniksik pa ang sarili sa akin. I felt sleepy again because of the warmth that comes from her body. I let myself fall asleep again. Ang mga ganitong sandali dapat sinusulit. Nagising lang din ulit ako na may naramdaman akong gumagalaw sa tabi ko. Pagmulat ko, gising na pala si Jessica. Good morning, hon. Bati ko sa kanya. Napatingin siya sa akin bago niya ibinak ang mukha sa leeg ko. I felt her tears on my neck. Sorry kagabi, she said while sobbing. Shh, don't be. Ako ang dapat nagsasorry eh. Stop crying, honey. I said to her while caressing her hair. Sorry kung palagi ako nag-overthink. Natakot lang naman kasi ako eh. Natatakot ako na maulit yung dati. I understand. I'm sorry also because instead of comforting you, I shouted at you last night. Kasalanan ko naman kasi, pinaghinalaan kita. Honey, don't blame yourself. Pinaharap ko siya sa akin. Pinunasan ang mukha niyang puno ng luha. And stop crying. Sige ka, marulungkot din ang anak natin yan. She sniffed before hugging me again. I love you. I love you more, hon. I kissed her forehead. I get up and lower my head to kiss her tummy. Good morning, baby. Be good there. Be good to your mama. We both chuckled when her tummy made a sound. Gutom na ako, hon. At ang anak natin. Okay. I will bring you breakfast here or you want another breakfast, honey? I smirked at her. Douglas? Her eyes widened. Gusto ko ng totoong almusal. She gently pushed me when I did not get up and still laughing. Han, dali na. Nagugutom na kami. Months passed and now Jessica is already 6 months pregnant. The past months went well and smoothly. Naging magandang takbo ng buhay namin pero may mga problema pa rin na hindi naman talaga may iwasan. Nakaganda namang inaayos at sinosolusyonan. Communication is always the best when it comes to a relationship and in anything. Mas magandang pag-usapan ng mga bagay-bagay para magkaroon ng linaw at maayos kagad ang problema. Our daughter started go to school. She is in 1st grade because the teachers were amazed at her when we got enrolled her. Kahit hindi na raw mag-daycare at preschool si Pamela, hindi sa edad niya dahil medyo late na siya nag-enroll, but because her level of knowledge is really very good and amazing. And that's because of her mama. Palagi siyang tinuturuan ni Jessica kapag nasa bahay lang sila. Jessica wants the best for our daughter. Palaging videos for educational purposes ang pinapanood niya kay Pamela. Han, saan ka na? I asked Jessica through phone call. Nasa car pa lang pero malapit na rin sa kumpanya. Okay. Take care and I love you, honey. I love you too. I ended the call and bring back my attention to Mesha. We are here in my office. You two are so much in love with each other. I see. I am so happy for you, Douglas, and for Jessica. Wedding? Congrats in advance. You're already halfway there. Thank you, Mesha. And congrats also to you. I'm happy for you that you found a man that truly loves you. At lalaking tanggap ang anak mo. Yeah, thanks to your secretary. She chuckled while she is blushing. You read it right. James and Mesha are in a romantic relationship. Silang nagkatuluyan sa huli. Ilang minuto pa kami nag-usap ni Mesha bago siya lumabas para puntahan si James. Maya-maya lang ding dumating na si Jessica. Sinilubong ko siya at inalalayan pa upo sa couch bago ko tumabi sa kanya. San ba kasi tayo pupuntahan? She asked me the question she just asked a while ago for a couple of times. Pa-surprise pa kasi. Malalaman ko lang din naman. I didn't know why I'm so amazed with her facial expression. Shit, I am really in love with this woman beside me. O ano, tititigan mo na lang ba ako? Sagutin mo kaya ang tanong ko. You're so beautiful, honey. She's wearing a simple maternity dress but in my eyes, she looks so gorgeous. And you're the one and only sexy pregnant I know. Tigil-tigilan mo nga ako dyan sa pambobola mo. Totoo nga. I kissed her to shut her mouth when she was about to talk again. It is already 5 p.m. when we got in the car. I started driving while one of my hand was holding her hand. I am now holding the hand of the woman I love. We are going to our private resort.
Sa private resort lang pala tayo pupunta eh. Grabe pang pasikot-sikot mo kanina. Di lang sabihin ng diretso. She exclaimed when she realized that we were on our way to our private resort. I ignored what he's saying and he started just singing. Kasi in 5 minutes nasa resort na kami. Sa boses mo talaga ako na in love, Han. Singit niya nang simulan ko ang chorus ng kanta. Sa boses ko lang? Siyempre, sa lahat-lahat ng katangiang meron ka. Lumapit siya sa akin and she poked my face. Hala, kinikilig ka? Namumura na naman yung dalawang tenga mo, oh. Nahiya akong bigla, kaya pinagpatuloy ko na lang ang pagkanta. Saktong pagkatapos, inihinto kong sasakyan dahil nandito na kami. Tinignan ko muna ang babaeng mahal ko bago ko bumaba ng sasakyan at pinagbuksan siya ng pinto. I'm holding her hand. This is always the best feeling when I am with her. She is my home. Inalalayan ko siya makababa at nagsimula na kaming maglakad patungo sa rest house. Ano ba kasi to? Stay still, honey. Nang makarating kami sa main door ng rest house, hinarap ko siya tinawakan sa magkabilang pisngi. Be ready, hon? I whispered to her as I hugged her. We parted from our hug and I held her hand again before I opened the main door. Sabay kaming pumasok. Ba't ang dilim? Tanong niya at biglang humawak sa braso ko. Because even at your darkest times, I'm always here to hold you carefully hanggang sabay nating maabot ang liwanag. Inalalayan ko siya sa paglalakad hanggang makaabot kami sa sala. When we are already in the living room, I flicked my finger for a sign. Unti-unting nagliwanag ang paligid dahil sa makukulit na letrang naglitawan mula sa dilim. From W to E. The whole world says, will you marry me? Then after that, bumukas ang ilaw dito sa sala. Narito ang lahat, sina mom and dad, family ni Jessica, sina ate Celine at Isabel, mga kaibigan ni Jessica, pati sina Manang, Yaya Perla, si Mang Pedring, and of course, our daughter. They are holding the letters. Inarap ko pa si Jessica na ngayon ay umiiyak na. I could say that it is tears of joy. I took the box at my back, inside the pocket of my pants. Saka ko dahan-dahang lumuhod sa harap ng babaeng mahal ko. I slowly opened the red box I'm holding and inside of it, there is a diamond ring. Jessica Romero, ipinaubayan mo ba ang sarili mo sa akin? Will you marry me, honey? Tears streaming down her face, while she's nodding. Yes, son, I will. I'm beyond willing na ipabayo ang sarili ko sa'yo. As she said those words, I immediately get up to slide the ring on her finger. I love you, hon. I cupped her face. I promise to love and cherish you always and forever. Mamahalin at aalagaan ko kayo ng mga anak natin. I will do my very best para hindi ka magsisi na ipinabayo mong sarili mo sa akin. I love you too, hon. Pangako ring ipaglalaban na kita. Ipaglalaban kita dahil sa akin ka lang. Sa amin ka lang ng mga anak natin. She's hugging me right now. Pinatagilid niya akong niyakap para hindi na maipit ang baby namin. Makanganak na akong wala sa oras dahil sa pinagagawa mo eh. Lahat kami nagtawanan. Pagkatapos nagsalapitan na sila sa amin para i-congratulate kami. Mama, Papa told me I'm the flower girl po. Kinaraga ko ang anak namin. Of course, baby. You will wear a pink gown and Mama will wear a white gown. I told them that I already have plans for our wedding. The wedding will be after a few months that Jessica gave birth to our second child. This is our story. Our kind of pagpaparaya sa taong pinakamamahal. Letting go of someone you love is a sign of true love. Kasi ipinaraya mo siya. Nagsakripisyo ka para sa ikakasaya niya. Pero mas masaya sa pakiramdam na iparaya mong sarili sa taong pinakamamahal mo. Dito na po nagtatapos ang ating maikling kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli po, magkita-kita po tayo sa susunod nating istorya.